Kaya, ano bang gusto niyo makamit ngayong bare months na po nito? Sir, siguro po yung since estudyante po ako, yung mapasama po ako sa with honors or yung mataas po syempre na grades, and since siguro po yung makasama yung pamilya ko sa Pasko kasi malayo po ako sa parents ko, and sana po yung mag-improve pa po ako sa sarili ko, may physical health, may mental health, and yun lang po. Kayo po kaya? Same po sasagot ni Brittany. Gusto ko din po mapasama sa with honors po kasi po gusto ko po maging proud po sa akin yung parents ko, and para po hindi po ako sabihin ng mga kamag-anak ko, and same din po sa gusto ko po magsama-sama po kaming pamilya po sa Pasko kasi po yung nanay ko po kasi nasa OFW, and iniiling ko po sana umuwi siya sa Pasko para po kami ay buo po. Yun lang po. Well, naiintindihan ko naman po kasi kahit naman po mga magulang ko rin po naging OFW, pero pinagkaiba, dun po pinanganak sa ibang bansa din. Kaya mahirap rin po maging nag-iisa, yung parang hindi ka dun sa bansa talaga mismo, no? Pero tanong ko lang po, kayo ba nalulungkot kapag sumasapit ang Pasko? Tanong lang. Hindi po kasi po nagkakapera po ako. Ay, hindi po kasi nakakasama ko po yung family ko, and ayun po, madami din po ako, nakakasama ko rin po yung mga kamag-anak ko po sa malayong lugar din po. Kayo po kaya? Para sa akin po is yung parang feeling po nung pagkatapos nung naging pandemic, parang nag-iba na po yung feeling ng Pasko, yung hindi na po ganun sobrang kasaya kasi meron po akong mga pamilya na hindi ko nakakasama tuwing Pasko, at talagang pili lang po yung mga hindi po busy. Sige, ito po, sa tingin nyo kaya, dahil sa tingin nyo natatakot rin ba kayo sa pandemya, o sa tingin nyo parang hindi na po? Ano po? Sa tingin nyo, natatakot rin ba kayo sa pandemya, o sa tingin nyo hindi na po? Hindi na po kasi po parang magaan na po tayo. I mean, hindi na masyado po nagkakapandemya. Kaya ayun po. Kayo kaya? Same din po doon sa sagot niya kasi po yung mga protocols po noon hindi na po ganun kahigpit, at saka po yung hindi na po required mag face mask, and mas na po tayo, mas nagagawa na po natin yung mga bagay na gusto natin kaysa po nung pandemic na nagkaroon ng lockdown, hindi masyadong nakakalabas, and parang unti-unti na po nabalik sa normal. Pero ito po, no, di ba na nangyaring pandemya, ang daming mga namamatay, napobre natin yan sa online, sa balita, no? Pero tanong ko lang po, kayo ba'y natatakot sa kamatayan? Naiisip niyo ba ito minsan? 50-50 po, na syempre po natatakot ako kasi yung buhay naman po natin na hindi tayo sigurado, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, pero yung another 50% po sa akin kasi normal naman po na natatapos ang buhay ng tao, kaya mas maganda po na expected na natin. Same answer po kay Brittany, 50-50 rin po kasi po natatakot po ako mamatay kasi ayaw ko pa po iwan yung mga parents ko, and gusto ko pa po makamit yung mga pangarap ko, and gusto ko rin po mabigyan na magandang buhay yung pamilya ko po. Tapos kung sakali pong mamamatay ako ngayon or kung kailan po, di po ako natatakot kasi yun po yung landas ko po. Yan lang po. Sige, ito po, may ibang mga kayo na tanong, mabilis lang po ito, pero sunod po ito, no? Tanong ko lang po, kayo ba active sa social media like Facebook, TikTok, X, yung dating Twitter, at iba pa? Survey lang po ito. Yes po. Opo, active po.
Sige, ito kasi po ang tanong, no? Meron ba kayo nakikita sa social media, may nababasa o may napapanood lamang, kung bakit may pandemya, may gera, may karasan, at iba po nangyari sa paligid, dahil parang punot dulo daw, lahat ng tayo nagkasala, kaya merong kamatay at merong pagsubok. Narinig po ba ito minsan? Hindi sa akin, ano po, madalang lang po lumalabas sa social media ko po kasi halos ang pinapanood ko po kasi doon ay yung mga memes at iba pa po mga sayo, kaya sa social media ko po madalang lang po talaga. Kayo po, ya? Ano po, nakikita ko po siya, and ang mga madalas ko po nakikita is yung mga issue po sa atin ngayon, nakatulad nga po ng gera, ng pandemya. Nakakasalanan po siya ng tao, and hindi naman po katatanggi na mali yun kasi yun nga po, kagagawan nga po siya ng mga tao. Sige to, sundan lang natin to para sa lalo natin maintindihan lahat-lahat ito, no? Tanong ko lang po, kayo po ba isang mabuting tao po? Para sa akin, siguro po, pero hindi yung sobra kasi wala naman pong perfectong tao. Gaya nga po ng turo sa amin na nagkakamali po tayo, pero dun sa pagkakamali pong yon, pwede po natin yung gamitin para mas mapaunlad yung ating sarili na masubukan pa natin maging isang mabuting tao. Kayo po, ya? Same answer din po. Medyo lang po. Katulad nga po sinabi ni Brittany, wala naman pong perfectong tao. Kahit saan pa po kayo magtanong, yun din po yung sasagot nila. Kasi ako rin po, may nagagawa po akong mabuti, pero hindi ko po alam kung mabuti po to. Tapos may nagagawa rin po akong masama, kaya po hindi po ako mabuting tao. Paano natin po masasabi kung isang tao po'y mabuti? Tanong lang. Siguro po kapag nakakatulong po kayo sa kapwa, kapag po kahit maliit lang po na bagay, tas nakakatulong po kayo, parang mabuting tao na po kayo kasi para po nararamdaman ng mga tao na tutulungan nyo na mabait po kayong tao. Kayo po, ya? Para sa akin po, ang isang mabuting tao ay yung tumutulong ka po ng bukas loob nang wala kang hinihintay na kapalit, at saka po yung malapit ka po sa Diyos. Sige, ito po, no? Mahilig ba kayo magbasa ng dictionary? Tanong lang. Hindi po, pero ginagamit ko po yung minsan yung dictionary po kapag hindi ko po alam yung meaning ng word po. Kayo po, ya? Hindi po ako nagagamit ng dictionary. Okay lang po, no? Bigyan ko kayo ng konting kaalaman o trivia. Libre lang naman po ito, no? Sabi kasi sa dictionary, pag sinabi daw nating mabuti daw o good, ito daw ang tinatawag na moral excellent o morally upright. Ibig ng moral, ugali, karakter o panloob na katangian sa isang tao. Parang sinasabi daw kasi dapat daw isang tao wala daw ginagawang kasalanan, wala daw ginagawang krimen, at wala ka daw sinasaktan na tao kahit sanggol. Kung talagang totoo kasi pinagsasabi ng dictionary, tingnan natin po itong mga mabibilis na tanong kung talagang tutugma. Kagaya nito, kayo ba ay nakapagsinungaling po sa tanang buhay niyo po? Yes naman po, like wala naman pong perfectong tao ang hindi pa po nagsisinungaling. Like, ayun nga po, sinabi ko, lahat naman po tayo nagsinungaling, kayo rin po, di ba? May pagkakataon na kailangan po nating magsinungaling kapag kailangan po talaga. Halimbawa po, tinanong ko po siya ng okay ka lang ba, ganon. Tapos syempre, hindi niya sasabihin na hindi para po, yun nga po. Nakakagawa po ako ng mga bagay na mali, katulad nga po ng pagsisinungaling. Pero minsan naman po, yung mga pagkakataon na yon is para po sa kabutihan ng mga nasa paligid ko, para po sa kabutihan ko, na para po ba hindi ako makasakit ng damdamin ng ibang tao. Nagagawa ko pong magsinungaling. Pero yun nga po problema lahat kasi ano man po mangyari, lahat po talaga tayo dyan ni guilty. Kasi hindi man kasi tama po talaga na magsabi talaga ng hindi totoo. Kasi hindi man totoo sinasabi ng mga matatanda, hindi man kasi totoo na ang bata daw hindi marunong magsinungaling. Una nga matuto ng isang bata ay ang magsinungaling at pwede nga niya magamit sa lahat-lahat ng bagay. O may sinasabing white lies, yung parang kaya ka nagsisinungaling kasi para may maprotektahan kang ibang tao. Pero still, sinungaling pa rin po yun kasi meron tayong mapapahamak kapag hindi tayo nagsasabi ng totoo. Yun nga lang, lahat talaga tayo dito guilty. Lahat po talaga. Pero ito po, kayo po ba ay nakapagnakaw po ng isang gamit kahit ano pang halaga yan? Kahit po barya, ballpen, lapis, kahit po yung mga nasa internet. Ano nga po ulit yung tanong? Ulitin po, kayo po ba ay nakapagnakaw po na isang gamit kahit ano pang halaga yan? Kahit lapis, ballpen, barya, kahit po yung nasa internet.
Magiging honest po ako. Nung bata po ako, kasi po wala po akong pambili ng gusto ko po, like yung money po, pero wala po akong pera, kaya po ayun. Nagnako po ako. Pero sinabi ko po kay Lola, tapos sabi niya okay lang daw po, tapos wag na lang daw po ulitin. Minsan po kung nakakapag po kasi internet ng mga copyright siguro po na pictures na hindi ako nakakapag credits po sa owner kasi nga po wala po ako ganun kaalaman nun sa internet. Pero ngayon po is hindi ko na po siya ginagawa. Yun yan po problema, lahat talaga tayo po ay guilty kasi kung talaga pong yung pagnanakaw na kahit barya lamang, di punong-puno na po ang kulungan sa lahat ng bayan po sa buong Pilipinas. Kasi ganun kabigat po kasi pag tayo ay nagnakaw, kulong po talaga dapat. Pero syempre, hindi man po lahat ng bagay kulungan, kaya nga, yun nga po, pinagsasabihan, may tiyatag na areglo. Pero ang point lang po kasi kung hindi tayo mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, ano pa kung sa malaking halaga. Piso man yan o ano man ang halaga, tayo po yung natutokso hindi dahil sa price tag. Gusto natin isang bagay na walang kahirap-hirap. Yun nga lang, lahat talaga tayo dito ay guilty talaga. Pero ito po, kayo ba ba'y nakaranas na magalit sa isang tao? Yes po. Like, lagi, hindi naman po sa lagi-lagi, pero may chance po na sa araw po nito may magalit po kasi nga po halimbawa may yung nakasalamong huwa ko po or yung nasasalamong huwa ko po ay may ginawa po na kinagalit ko. Yun po. Opo, nagagalit po ako. Hindi ko po naiiwasan yun. Pati nga po sa kanila, nagagalit din ako eh. Hindi naman po yun may iwasan kasi lahat naman po tayo may kanya-kanyang personality. May mga pagkakataon po talaga na hindi tayo nagkakasundo. Kaya para sa akin po hindi yun naiiwasan. Yun nga po ang problema po normal po pag tayo po ay nagagalit, syempre masasaktan talaga. Alam mo po tayong tatawa o ngingiti, baka balo na po isang tao kaya hindi niya nararamdaman na siya po ay nasasaktan. Yun nga lang, marami talaga sa atin halos lahat talaga dito ay guilty. Pero ito po, nire-respeto niyo ba magulang niyo lagi o minsan may mga away po? Minsan po, kapag lagi ko po silang nire-respeto, pero kapag po sinisisi po nila ako sa bagay na hindi ko naman po ginawa, syempre po inaano ko po sila. Tapos sasabihan po nila ako ng sumasagot ka na, pero inaano ko lang naman po yung side ko. Naiintindihan ko naman po yun, no? Ako po syempre hindi ko po nire-respeto ko po ang magulang ko, pero minsan hindi ko po maiwasan na magtanim sa kanila ng sama ng loob. Kasi ako po, buong buhay ko po, no simula ng pagbata hanggang ngayon paglaki po, kontrolado po ako ng magulang ko. Bawat kilos ko po, ng mga desisyon ko sa buhay, hindi po ako nakakapag-desisyon ng akin. Hindi ko po naiwasan. Actually, mahirap naman po kasi po talaga yan dahil hindi naman kayo lang po nakakaranas yan. Kahit naman ako, kahit marami po sa atin lahat, para ba tayo kinokontrol. Pero, syempre merong dahilan ng mga magulang kung bakit yung ginagawa para tayo protektahan. Yun nga lang, talagang likas po talaga magkaiba po ang henerasyon po natin kumpara sa mga magulang natin. Kaya minsan may hindi pagkakaunawaan at may mga pumapalpak. Pag sabi kasi i-respeto ang magulang natin, talagang dapat walang away kahit isa, pero imposible po yan. Bata pa nga lang, umiiyak, nagtatantrum sa, hindi tayo sumusunod Sabihin, ganun po kabigat yung standard. Yun nga lang, lahat talaga tayo dito ay pumalpak. Kaya kahit po sino, mahirap po na mapanatili talagang walang away. Kasi meron talagang hindi magkakaunawaan. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan pag kayo nagugulat na Papa OM, alam nyo na po, hindi ko kaya sabihin Yes po, kapag po halimbawa natalapid po ako, minsan po napapasabi po ako ng OMG, pero iniiba ko po minsan yung meaning niya. Hindi oh my gosh po, hindi po yung oh my Pero minsan po talaga hindi ko po maiwasan na maano po si Lord. Pero humihingi po naman po ako ng tawad kasi nadadamay ko po siya sa hindi ko naman po sinasadya. Opo, kasi magugulatin po akong tao. Minsan po hindi ko po naiiwasan na yung kapag nagugulat ako or may yung reaction po na biglaan, hindi ko po naiiwasan na yung po magsabi ng OMG, tsaka po yung iba't ibang bad words po. Yan po yung mahirap po kasi. Kagaya po ito, mahal niyo ba nanay niyo? Tanong lang. Yes naman po, kasi siya po yung babae na pinanganak po ko, tapos
unang babaeng nagmahal po sa akin. Siyempre, siya din po yung nagpalaki siya sa akin. So, siyempre po, mahal na mahal ko po siya kahit po madami po kaming tampuhan, awayan. Mahal na mahal ko po nanay ko. Sobra po. Kasi siya lang, sa buong pamilya po namin, siya lang po talaga yung nakakaintindi sa akin. Sa kanya lang po talaga ako nakakapag-open up ng mga bagay na gusto ko pong sabihin. At saka, syempre siya po yung nagpalaki sa akin. Siya yung po na naglawal sa akin dito sa mundo. At para po siya po yung may pinakamalaking hirap po para mapalaki ako. Yun nga po, kung tayo po meron talagang respeto sa mga magulang natin, dapat talaga meron tayong respeto talaga sa Panginoon. Kasi hindi porket na ginagamit po ng maraming tao yan, hindi ibig sabihin yun yung correct answer. Ibig sabihin lang po niyan, hindi nahiintindihan ng maraming tao. Naintindihan ko po, may iba pinapalitan lang, yung parang instead na pangalan ng Panginoon, yung parang binanggit nyo kanina, ibigyan ko ng konting kaalaman. Ang tawag po doon ay minced oats. M-I-N-C-E-D space oats. Yung parang oatmeal pero oats. Ibig sabihin lang po niya, pinipilit ng ibang tao na ibahin yung pangalan, ibahin yung meaning, pero totoo, parehas lang po intensyon. Para bang pinalitan mo lang ng, para bang binanggit mo nickname instead yung totoong pangalan ng tao, parang ganon. Pero yun nga lang, kasi sabi kasi sa Biblia, sabi doon pamabastos po yun at ang tinatawag ay blasphemy. Kasi ang Panginoon po naglikha ng mundo sa mabuti, pero lahat po talaga tayo ay tayo yung nagpahamak. Kaya yun, nababanggit natin minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Yun nga lang, hindi naman kayo lang dalawang guilty. Halos lahat po talaga dito, lahat talaga ay guilty. Lilinawin ko po, hindi ko po hinuhusgahan. Ito ay para lang malaman kung tayo po mabuting tao. Take note, ang ginamit ko pong pronoun sa Pilipino ay tayo. So hindi lang po kayong dalawa, kasama na po ang 8 bilyong tao sa buong mundo. Sa tingin nyo kaya kung tayo po'y mamamatay, hindi po ito pananakot, tataharap tayo sa itatawag na Judgment Day sa Panginoon. Tayo ba'y guilty o innocent po tayong lahat? Guilty po ako kasi sa simula pagkabata ko po hanggang pagtanda, hindi ko po talaga naiiwasan na gumawa ng masama, makagawa ng mali. Pero syempre natatakot po ako dun nga sa Judgment Day. At araw-araw naman po sinusubukan ko po na maging mabuting tao, mas mabuting tao. Okay po kaya? Same answer po. Simula bata naman po hanggang sa pagtanda, may nagagawa po. Hanggang ngayon po, alam ko po sa future may magagawa pa po akong masama, pero sinusubukan ko din po maging mabuting tao po at tinatama po yung mga mali ko po. Pero sa tingin nyo kaya, sa inyo pong palagay, sa inyong sarili po kaya, saan kayo pupunta? Sa langit kaya o sa impyerno po kayo pupunta? Tanong lang. Hindi ko po sure kung sa langit po sa baba po, pero kung saan po ako mapupunta, tatanggapin ko po yun kasi dun po ako inilagay ng Diyos pero sana po sa langit po kasi ayoko pong mapunta dun po sa impyerno at makasama yung mga masasamang taon na nakagawa ng sobrang mali po. So sana po sa taas. Okay po kaya? Sa sarili ko po kasing paniniwala, ako lang po yun, hindi ko po nilalahat. Hindi po kasi ako naniniwala sa impyerno at kahit po siguro masama po akong tao na merong pagkakataon na nakakagawa po akong masama. Lahat naman po tayo ay anak ng Diyos at mahal niya tayo kahit nakakagawa tayo ng mali. At siguro naman po tatanggapin niya tayo sa kaharian niya. Sige, bigyan ko kayo ng mabilis lang na halimbawa, no? Napakadali lang po ito. Kunwari, halimbawa isang kriminal, no? Nagnakaw siyang pera sa bangko, kunwari, pumatay siya ng tao, nahuli siya ng pulis, may ebidensya, at ito pong sasabihin niya sa korte. Sasabihin ng suspect sa judge, Judge, mukhang hindi pa ako niniwalang may kulungan. Oo, nagkamali po ako, hindi po perfecto. Siguro naman po merong naman tamang atang paglalagyan o pwede nating pag-usapan kasi hindi po talaga niniwalang may kulungan. Parang may nangangatwiran pa yung isa. O halimbawa, pangalawang senaryo, sasabihin ng criminal sa judge, Judge, opo, nagkamali po ako. Pero mabuti man po ang tao, talagang nabigla lang po ako, nagkamali po ako, hindi ko na po ito ulitin. Siguro naman po, hindi naman talaga sa kulungan tayo mapupunta, pwede nating pag-usapan. Ang problema, ano man ang paliwanag ng kriminal, ang sasabihin ng judge, kailangan mo pagbayaran kasi may batas, kailangan sundin to ng mga tao at kapag hindi siya sumunod sa isang batas,
kailangan niya itong harapin yung parusa, lalo na kung ito ay kulungan. Tama po ba? Yes po, kasi kung ang idadahilan po ng kriminal ay mabuti po siyang tao, bakit niya po ginawa yung mga krimen po? Ba't po siya pumatay? Ba't po siya nagnakaw? Ano po reason niya? Kung mabait po siyang tao. Kasi po, madami naman pong way para, kung mahirap po kayo, madami naman pong way para makakuha ng pera. Ba't po kailangan pa magnakaw? Kung papatay po kayong tao, ba't kailangan pa pumatay ng tao dahil may galit? Like, ayun po. So, tama po yung sinabi po ng judges. Yung judge. Yung judge po kasi kailangan niya po bayaran yung mga ginawa niya kahit po siya'y mabuting tao, kasi sa batas po talaga kapag nakapatay po kayo or nagnakaw, kailangan niyo pong makulong at pagbayaran po yung kasalanan niyo. Wait lang po. Tsaka po, sabi niya hindi niya po uulitin. May chance po kasi yung maulit-ulit. Kasi nakapatay po kayo ng tao at baka po masanay na po kayo at makapatay pa po ng madaming tao. Sa pagnanakaw po, baka po mas lalo po lumala. Nila po. Kayo po kaya? Same answer din po sa kanya na since may batas po tayo, kapag nakakagawa po tayo ng mali or masama na against po sa ating batas, kailangan natin po yung pagbayaran na yung pagkakakulong. Pero naniniwala din po ako na lahat tayo deserve natin ng second chance para magbago. At yung kulungan po is parang ano lang po, lesson sa atin na para wag na yung pong gawin. Pero deserve pa rin po natin na magkaroon ng second chance para subukan ulit maging mabuting tao. Kasi ganito po, no? Sabi kasi sa Biblia o salita ng Panginoon, no? Ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, hindi sumunod sa mga magulang, o nirespeto rather, at iba pong mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makakarating sa langit, hindi makikita ang kaharian ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagbabagong apoy o tinatawag na impyerno. Nag-aalala po ba kayo, sabi ng Panginoon, sabi sa Biblia, na maaari doon tayo itapon sa impyerno? Since hindi nga po ako naniniwala sa impyerno, pero dahil ayun nga po ang sabi sa Biblia at isa pong Katoliko, siguro po na kapag nga ang isang tao ay isang sobra na makasalanan, na hindi na niya pinagsisisihan yung mga ginagawa niya, wala na siyang konsensya, yun po, baka dun po siya itapon. Kayo po kaya? Ano po, yes. Ano nga po ulit yung tanong? Sorry po. Nag-aalala po ba kayo na maaaring sa impyerno po tayo itatapon? Sabi ng Panginoon, sabi sa Biblia, yung mga nagsinungaling, nagnakaw, at iba po mga nagawang kasalanan, para makamit ang justice galing sa Panginoon, kailangan tayo itapon sa impyerno. Nag-aalala po ba kayo? Maaaring doon tayo itapon? Siguro po dun sa mga taong malaki lang po yung kasalanan, yung wala pong reason kung bakit nila ginawa yun. Kasi po, si Lord, alam ko po, bibigyan tayo ng second chance para po maitama natin yung mga mali at iakyat po tayo sa langit at hindi niya tayo itapon agad-agad sa impyerno po. Sige, tanong ko lang po. Sa tingin nyo kaya, ang Panginoon po ba ay nagsisinungaling? Tanong lang. Para po sa akin, siguro po, oo po. Siguro po mayroon pong chance na nagsinungaling siya, pero Ulitin ko po ang tanong, no? Dandahan lang. Sa tingin nyo ba ang Panginoon po ba ay nagsisinungaling kailanman? para po sa akin ay hindi po, kasi po siya po yung Panginoon natin, and yung Panginoon po natin ano nga tawag doon? Siya yung naglikha. Siya po yung naglikha sa atin at siya din po ang gumawa na huwag tayong gumawa ng mga masasama. So, yun po para sa akin po. Sa tingin nyo kaya, nagsisinungaling po ba ang Panginoon kailanman o hindi? Para sa akin po, sa opinion ko, hindi po. Kasi siya nga po yung Diyos, bilang isa pong Katoliko, siya yung kataas-taasan at nire-respeto ko po siya. Siya po yung Ama natin, siya yung naglikha sa lahat. At para po sa akin, hindi pa po siya nakakapagsinungaling. Kaya ako po sa itinanong po yan dahil siya po kasi mismo nagsabi sa Biblia, yung kanyang salita, na kung sino man ang isang tao hindi sumunod sa kanyang utos, talagang siya ay mapapahamak
na galing sa hustisya, galing sa Panginoon. Ibig sabihin, kahit po sinong tao ay hindi malalampas ang justice mula sa Panginoon. At kailanman po ang Panginoon po, hindi po siyang tagagawa ng kasalanan at never po siya ng tukso ng ibang tao. Kasi nilikha niya ang mundo sa mabuti, pero tayo lang po tayo gumagawa ng kapahamakan. Kaya anuman po mangyari, dapat talaga tayo mag-alala po kasi ang Panginoon po talaga nagsabi niyan at sabi nga niya mismo, never po siya magsisinungaling. Dahil kapag siya po nagsinungaling, wala na pong salitang perfect. Dapat wala na pong perfect sa salitang dictionary. Dahil ultimo yung perfect na salitang dictionary, tingnan na ng mga eksperto. At maaaring tingnan nila ang karakter ng Panginoon. Kasi kung talagang hindi yung totoo, bakit pa nagkaroon ng salitang perfect? Kasi ibig sabihin, may nakita silang talagang tumutugma. At kapag talaga kasing hindi totoo sa sabi ng Panginoon, wala pong role model. Wala po yung parang tamang landas. Kaya po sinabi niya yan para malaman na kailanman ang Panginoon never siya nagkamali. Talagang tao lang po ang gumagawa ng kapahamakan. Ano man ang mangyari po, dapat talaga tayo mag-alala kasi buhay pong pinag-uusapan natin. Tanong ko lang po, mahal niyo po ba sarili niyo? Opo, siguro po. Pero mahal ko po sarili ko, pero siguro po unti-unti po yung nababawasan kasi sobra-sobra po yung binibigay kong pagmamahal sa ibang tao na hindi na po ako nagtitira para sa sarili ko. Same answer din po kay Brit. Mahal na mahal ko po yung sarili ko. Like, katulad po sa pagmamahal ko sa ibang tao, syempre mahal ko din po sarili ko. Nababawasan din po yung pagmamahal ko kapag po sa sarili ko, kapag po may nagawa po akong mali, tapos nagigilty po ako. Tapos kapag po halimbawa dun sa mga scores ko, sinisisi ko po yung sarili ko and nababawasan po yung pero syempre po, mahal na mahal ko po sarili ko. Pero yun nga po, tanong ko na po, ano bang gusto niyo makamit sa buhay po? Sa sarili ko po, kasi hindi wala po talaga akong pangarap sa sarili ko, puro sa pamilya ko lang po talaga. Kasi ang goal ko lang po talaga, simula nang lumaki ako, ang goal ko lang po talaga, wala akong pangarap para sa sarili ko. Lahat po para sa pamilya ko, lahat po ng ginagawa ko. Yung mabigyan po sila ng magandang buhay, yung mga, since mahirap po yung mga magulang ko nung bata sila, gusto ko po iparanas sa kanila yung magandang buhay po na hindi mo na kailangan magbalat ng buto para lang may makain. Okay po. Yes po, may pangarap po ako sa sarili ko and sa pamilya ko. Like, equal lang po yung pangarap ko po. Kasi po, gusto ko po makamit yung gusto kong trabaho po para po makakuha ko ng sweldo na pwede ko pong sa pamilya ko, ipadala po. Tapos, bibigyan ko po sila ng magandang buhay. Tapos po, para po sa mga kamag-anak ko dyan, para po hindi po nila itaw yung family ko po kasi mahirap po lang kami, ganun po. So, yes po. Tignan ko naman po, no, lahat po yun naman ay mararangal po yan. Okay lang po yan. Okay lang po maging selfless, yung hindi puro sa sarili. Okay lang naman po yun. Siyempre, bagamat lahat po tayong mga pangarap, yun nga lang, for sure, alam nyo naman, hindi tayo talaga alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Kasi pwede tayo talagang tawagin anytime at maaaring mga plano natin talaga ay magbago. At ano man po mangyari, dapat po tayo mag-alala kasi hindi lang po yung anong magiging pangarap natin dito sa mundo. Ganyan din po, ano ba mangyayari sa atin kung tayo pamamatay? Sa langit ba o sa impyerno? Regardless kung tayo naniniwala dito o hindi. Kasi po kung ano po ang realidad na hinaharap, hindi po yung magbabago ano man mangyari. Kasi ito po yung itinakda talaga na ganito pangyayari. Sabihin, kailangan natin pong harapin po ito na talagang tinatanggap natin na yun po talaga ang realidad na hinaharap. Ano man po si mangyari, dapat talaga tayo mag-alala. Pero bagamat po nakakatakot po sa ang judgment day at talaga sa impyerno po tayo itatapon, pwede mo po magbago ang lahat-lahat kung tayo po ay hihingi ng ganitong salita. Kasi po ang Panginoon kasi, kung hindi ko pa nasasabi, no, ang Panginoon po kasi ay galit siya hindi lang sa kasalanan kundi makasalanan tulad po natin. Ang tatawag po ito ni Poot or Wrath, W-R-A-T-H. Sabihin, galit siya sa lahat ng kasalanan at makasalanan tulad po natin. Ibig sabihin, wala pong exempted. Kahit pong pinakamayaman sa mundo na binili ang social media, guilty rin po siya katulad po nating lahat. Kaya po dapat talagang hindi po natin palampasin po yung bigat ng justice na ginagawa ng Panginoon. Pero pag tayo po ilalapit dito sa itong katagaan na ito mula sa Panginoon, pwede po magbago ang lahat-lahat. Narinig niyo ba yung salitang mercy? Opo, narinig. Yes po.
Ibig sabihin po, yan po ay awa. Pwede tayong humingi ng awa sa Panginoon sa judge na tayo po ay hihingi ng tulong sa Kanya. Inaamin natin na tayo po ay makasalanan. Tinatanggap po natin ang parusa at ang paghingi po ng awa ay hingi tayo ng talino mula sa Kanya. Ibig sabihin, hirap na tayo, hindi natin makuha yung mga sagot, hingi tayo ng awa sa Panginoon. Kasi ang Panginoon po, bagamat siya ay galit sa kasalanan, pero siya po ay puno po ng awa. Gusto niya kasi po mga taong lalapit sa kanyang awa kasi ito po lang magiging daan upang hindi po mapahamak sa nagawang kasalanan. Dahil walang sino man pong mabuti kahit isa, sabi sa Biblia. Lahat po tayo pumalpak sa kalulatian ng Panginoon. Kaya no one is good. Ibig sabihin po, walang kaya pong sino nang iligtas ang sarili. Pag tayo humingi ng mercy o awa sa Panginoon, pwede po magbago ang lahat-lahat. Ito po sa tanong. Ano kaya ginawa ng Panginoon upang hindi tayo tapon sa impyerno, tayo pa yung makalis po sa Judgment Day? May naisip po ba kayo? Ano po? Ulit. Ulitin ko po, ano kaya ginawa ng Panginoon upang hindi tayo itapon sa impyerno, tayo pa yung makalis po sa Judgment Day? May naisip po ba kayo? Since nga po ang ano natin ay yung mercy nga po, siguro po yung kahit po sobrang makasalanan nating tao, binibigyan pa rin niya po tayo ng awa at ng pagkakataon na magbago, kahit sobrang sama po nating tao, para lang po hindi tayo mapatapon sa impyerno. Same answer po kay Bert po. So itanong mo po, ano bang pinagdiwang natin nung December 25 at itong parating na December 25? Ano po? Ano po ang pinagdidiwang natin itong darating na December 25 at yung nangyari nung last year? Yung kaarawan po ng Panginoon po. Kasi po, yung araw daw po ng December 25 ay yun daw po yung araw na pinanganak si Jesus po. Yun, tumpak no? Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo, lahat po tayo may nagagawang kasalanan, wala pong perfectong tao except sa Diyos at lahat po tayo. Tama po ba? Yes po. Pero po ang ginawa po ng Panginoon Kristo, binuhay siya po yung kanyang buhay na gusto niya po magmalasakit sa lahat-lahat kahit hindi po natin deserve. May nagsasakripisyo. Nagbabahagi lang siya ng katotohanan. Wala siyang ginagawang masama. Pero may mga tao na ayaw ng katotohanan, ayaw may nagmamalasakit. Baliktad nga no. May tumutulong na nga, ayaw pa, gusto pa, puro kalokohan. Pero yun nga ang problema eh. Kasi alam ni Jesus na ang pagbabahagi ng katotohanan, ikapalit kanyang buhay kahit wala siyang ginagawang masama. Dahil mga tao ayaw ng mabuti, ayaw ng liwanag. Gusto nila po ng madilim. Yun nga lang, si Jesus hindi lang siya tao. Siya rin ni Diyos kasi alam niya na pagbabahagi ng katotohanan, ikapalit kanyang buhay. Ipinako siya sa krus, namatay man siya doon, pero siya ay nabuhay sa pangatlong araw para matalo pong kasalanan, matalo pong kasama at meron pong buhay na walang hanggan. Ibig sabihin po, natalo na po ang sumpa ng kasalanan kasi may nagbuwis po ng buhay. Ang kanya pong dugo ang naging daan upang mabayaran ang kasalanan sa libutan. Bagamat po isang tao po ay guilty, pwede po siyang palayan dahil pag may nagpiyansa. Narinig ba yung salitang piyansa? Tanong lang. Opo. Yes po. Ibig sabihin po, kung isang tao po ay guilty at may nagbayad po kunwari 1 milyong piso sa nagawang danyos, palalayan na po yung kriminal at magiging ordinaryong tao na siya. Kasi kinikilala po ng korte yung mga taong biglang mababayaran na lang talaga ng danyos. Ganito po ginawa ni Jesus. Ang kanyang pong buhay ang naging daan upang mapagbayaran nga ang kasalanan sa libutan. Pero paalala lang po na ang kaligtasan ay hindi natin kaya itong makamit sa ating mabuting gawa kasi may bahid po lahat-lahat. Kundi ang kaligtasan ay galing lang sa biyaya ng Panginoon. At tayong magagawa ay magtiwala sa salita ng Panginoon at sa kanyang pangako. Pero may dalawang bagay para makamit yan. Una, narinig ba yung salitang repentance? Hindi pa po. Hindi pa po. Ibig sabihin lang po noon, pagsisisi sa kasalanan. Parang sa sakit. Di ba gusto pong gumaling? Yes po. Opo. Hindi po yung perfectong proseso. Yan po ay tayo nagkakamali 24 oras pero pinagkaiba ay hindi na tayo dapat lagi namumuhay sa kasalanan. Lagi natin tatalikuran nagawang kamalian at kasalanan at lagi natin babaguhin natin puso at isipan. Ibig sabihin na po yun yung repentance. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Pag nagawa natin yun, dyan papasok na pwede tayo patawarin ng Panginoon sa nagawang kasalanan. Bibigyan tayo bagong puso at isipan at higit sa lahat po, ano man ang mangyari dito sa mundo na ito, ang ating maging pag-asa ay ang Panginoon at dahil po doon meron pong buhay na walang hanggan. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kayo ng totoo? Yes po. Opo. Pero sa tingin nyo kaya, pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. Ano po ulit? Sorry. Pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Yes po. Ito po, bago po umalis no, nagpapasalamat po ako sa inyong hiram ng oras no. Pero tanong ko lang po no, bakit kita nandito sa mundo na ito? Ano po? Sorry po. Space. Okay lang po, bakit kita nandito sa mundo na ito? Tanong lang. Pwede po siya.
Para po sa akin, dahil po ito sa Diyos na siya po ang lumikha sa atin, siya po ang gumawa. At ayun. Mhm. Kung bakit po tayo nandito, siguro po para po iparanas po sa atin ng Diyos na mabuhay po kasama mga ibang tao at Well, tama naman po yun. Kaya tayo talagang dito sa mundo ay dahil sa Panginoon upang makilala natin siya at siya ang malugod nating habang buhay. Normal po naharap talaga tayo sa iba't ibang pagsubok, trahedya, kasalanan at tukso. Pero hindi para panghinaan loob, kundi lalo tayong magtiwala sa Panginoon. Kasi talagang harap talaga tayo sa ganitong mga pangyayari. Ito po mga pagsubok na to ay mga aral para tayong magtiwala talaga sa Panginoon at magpakumbaba o hingi lagi ng awa sa Kanya. Ang masamang balita, lahat talaga tayo guilty, lahat talaga tayo makasalanan, kaya sa impyerno po tayo itatapon, ano man po mangyari, kasi justice po ay galing sa Panginoon, yun po yung perfect. Pero mabuting balita ay dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo lamang, hindi lahat ng tao sa impyerno itatapon. May makapunta sa langit, di dahil sila ay mabuting tao, hindi dahil sila ay 100% na mabait, kundi mabuti po ang Panginoon. Dahil sa pagsisisi at pananampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang, tsak sila ay magkakaroon ng kaligtasan dahil yan sa biyaya ng Panginoon. At hindi na sila mapapahamak kailanman dahil ang kaligtasan na mula sa Panginoon ay hindi mawawala kailanman kung ang tao to ay talagang sumasampalataya sa Kanya lamang. At dahil po meron na pong pag-asa at meron pong buhay na walang hanggan. Tanong ko lang po, kayo ba nagbabasa po ng Bible? Tanong lang. Hindi po palagi, pero kapag po nakikita po ako ng Bible, dahil curious po ako, nagbabasa po ako. Noon po, kasi nung bata pa po ako, syempre meron pa po akong time para magbasa, pero ngayon po busy na po ang buhay ko. Kaya Sige, tanong ko lang po, may nagbigay ba sa inyo dati ng love letter? Tanong lang. opo. Opo. Okay lang po, kaya ako tinanong dahil ang Bible po ay parang love letter po sa atin yan. Hindi natin kailangan maging malinis muna, saka tayo humarap sa Panginoon, o para maghanap muna tayo ng available time, saka na natin babasahin po yan. Kasi po ang Bible ay parang instruction po yan. Yan po yung magiging panuto sa atin sa buhay para hindi tayo mapahamak. Kung sa school nga po, merong handbook, tama po ba? Opo. Opo. Ganyan din po ang buhay, meron pong handbook. Ito po yung tatawag na Bible. Sinulat po ito ng Panginoon kasi siya po yung nagmamalasakit. Kahit hindi po natin deserve, gusto niya po itong gawin kasi gusto niya na mapakita rin po niyang kabutihan sa anuman po lahat ng pagkakataon. Pag binasa po natin kanyang salita, yan po magiging gabay natin, magiging armas laban sa kasalanan at sa mga tukso. Dahil tayo po talaga yung mahinang ating puso at madali talaga tayo matukso. Pero pag tayo po magtitiwala sa kanyang salita, yan yung magiging gabay natin anuman mangyari hanggang sa huli. Maraming salamat po. Meron ba yung katanungan po? Wala na po. Wala. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo. Thank you po. Ingat din po. Thank you rin po. Ingat po.